Godmother, I need to go back. I forgot something. Kinalapit ni Sam ang ninang niya nang makitang nakatulala pa rin ito habang nakatingin sa kanya. Ngayon palang natauhan si Joanne nang marinig ang sinabi ni Sam. Ha? Sam, nandito na tayo. Hindi naman mawawala yan dun. Tatawagan ko na lang ang school mo na iligpit na lang yung naiwan mo. Ano ba yun? Tanong niya sa inaanak. Tinitigan ni Sam ang ninang niya. Sinuri niya kung kaya ba niya itong pagkatiwalaan. Kailangan niya ng tulong ngayon. Godmother, can I trust you? Tanong niya habang hawak ang pisngi ng ninang niya. Of course! Sagot din ni Joanne, ngunit halata na nagtataka ito sa mga kinikilos ng inaanak niya. Godmother, please, samahan niyo muna ako. Meron tayong pupuntahan. Pag-aaya ni Sam at sinamahan pa ng pagmamakaawa ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Walang nagawa si Joanne kundi ang sundin na lamang ang kagustuhan nito, lalo pat nahalata niya na may gusto itong sabihin. Sinanyasan niya ang driver na sundin na lang ang gusto ng bata, kung saan ang itinuturo nitong puntahan. Binuhay muli ng driver ang makina ng sasakyan at pansamantalang nilisan ng villa. What are you doing here? Napabalikwas ng bangon si Ashley nang makita si Liam na nakapasok sa loob ng silid niya. Imbis na sagutin siya nito, lumapit pa ito sa kanya at sinalat ang kanyang noo, dahilan upang mapaigtad siya at iniwas ang kanyang muka. Umupo ito sa tabi niya, bagay na lalong nagpalakas ng tibok ng puso niya. Bakit ba pakiramdam niya iba ngayon ang klase ng tingin nito sa kanya? Hindi mo ininom ang gamot mo. Wika nito na ang mga mata ay nakatuon sa medicine tablet na nakapatong sa ibabaw ng bedside table. What do you need? Mahina niyang tanong. Wala pa siya sa mood upang makipag-usap. Tulog lang ang kailangan niya upang bumalik ang lakas niya. Noong nasa stage siya, ito lang naman lagi ang ginagawa niya. Ang mahabang pahinga na walang istorbo. Kailangan niya ito ngayon upang maka-attend siya ng auction mamaya. Sinabi ni Sammy na isa ang kwintas niya sa mga auctioned items kaya interesado siyang malaman kung sa kanya ngayon. Kapag yun ang hinahanap niya, gagawin niya ang lahat mabawi lang ang kanyang kwintas. You don't answer my calls. Matanan siya nitong tinitigan sa mata. My little sweet sugar. Dagdag nito dahilan upang mapakunot ang kanyang noo. Isang tao lang ang tumatawag nun sa kanya. Iniwas niya ang tingin, bigla siyang nakaramdam ng takot. Hindi na niya mapigilan ang lakas ng pagkabog ng dibdib niya. Are my words familiar? Muling tanong nito sa kanya. I don't know what you are talking about. I want to rest. Sagot niya at muling humiga. Pakiramdam niya bigla siyang nahilo sa mga pumapasok sa isipan niya. Nagtalokbong siya ng kumot upang ipaalam rito na gusto na niyang magpahinga. 5 years ago, a woman came into my room and stole me. Narinig niya ang sinabi nito. Napangiwi siya, bakit parang baliktad? Hindi siya umimik, nanatili lamang siyang nakinig sa gusto pa nitong sabihin. I called her my little sugar because of the special sweetness of her lips. That night, I marked her as mine forever. Napapikit siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagpanggap siyang tulog na upang umalis na ito. Ngunit hindi nito ginawa bagkus nagdagdag pa ito ng sinabi. You know you're the woman I'm talking about, Ashley. Inis na bumangon siya mula sa pagkakahiga at matapang na hinarap ang lalaki. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Mr. Castillo. Kaya kung mamarapatin mo sana, gusto ko nang Nanggigigil na tinawid ni Liam ang pagitan ng labi nila ni Ashley. Dahilan upang tumigil ito sa pagsasalita. Nakipagtagisan siya ng tingin sa lalaki nang bitawan nito ang labi niya. Bumaba muli ang tingin nito sa ibabang labi niya at muling bumalik ang tingin sa kanyang mga mata. Hinaplos nito ang ibabang labi niya at sinabi, You can't lie to me, Ashley. Not in my eyes. Amoy niya ang mainit at preskong hininga nito na dumampi sa ilong niya bago ito tumayo. Sinulya pa nito ang picture frame sa dressing table at muling kinuha yon upang titigan ng mabuti. Ilang sandali pa binalik nitong muli sa dressing sa pinaglagyan nito kanina at binalingan siya. Take a rest. Saka palang pinakawala ni Ashley ang hangin na naipon sa loob ng dibdib niya nang makitang lumabas si Liam ng kanyang silid. Nanginginig ang kanyang katawan sa kanyang nalaman. Kahit hindi pa man sila nagsama ng matagal, alam na niya ang pag-uugaling mayroon nito. Hindi ito titigil hanggat hindi nito nalalaman ang lahat sa pagkatao niya, lalo na sa anak niya. Nataranta siya nang maalala na tinitigan nito ang picture frame nila ng anak niya. Paano kung imbestigahan nito kung saan ang anak niya? Agad siyang nakaramdam ng kaba. Hindi pwedeng malaman ni Liam na nagbunga ang isang gabi na yon. Kailangan niyang makaisip ng paraan. Aray! Napangiwi siya nang biglang kumirot ang ulo niya.
Saan na ba si John at ang anak niya? Pinilit niyang bumaba muli ng kama at hinanap ang cellphone niya. Kailangan niyang tawagan ang mga ito. Hello, Joanne. Pauwi na ba kayo? Nataranta si Joanne nang marinig ang tanong ng kaibigan niya. Hindi niya alam kung anong isasagot. Nandito pa siya ngayon sa malaking problema. Hindi pa rin makapaniwala ang kanyang dalawang mata habang nakatitig sa dalawang kambal na nakaupo ngayon sa harapan niya. Joanne? Tawag muli ng kaibigan sa kanya. Yes, Beshi. Pauwi na rin kami dyan. Bumalik kasi kami sa school dahil may naiwan tong anak mo. Napapikit si Joanne at nakagat ang ibabang labi niya dahil sa pagsisinungaling niya sa kaibigan. Ganun ba? Okay, sige. Mag-ingat kayo. Napabuntong hininga si Joanne nang pinatay na ng kaibigan ng tawag. Muli niyang hinarap ang dalawang kambal na talagang walang pinagkaiba mukha. Pareho pa ang ekspresyon ng mukha ng dalawa habang nakatingin sa kanya. Gab, you need to go back to your room na. Baka bumalik ang daddy mo. Naramdaman kong nakalis na siya rin sa Villa Kin. Nakita niyang sabay na humaba ang nguso ng dalawang bata. Okay, but promise to keep our secret. Saad ni Gab na nakakrus pa ang dalawang kamay sa bibig habang nakatingin kay Joanne. Sige na. Mamaya mahuli pa tayo. Mabuking pa ang secret niyo, pati ako madamay pa. Sagot ni Joanne. Tila pati siya ay namamroblema rin ngayon kung paano kausapin si Ashley. Alam niyang mabibigla ito kapag nalaman na hindi lang pala si Sam ang anak nito kundi may isa pa. Base sa kwento ni Gab sa kanya kanina, alam niyang mauuwi sa hindi pagkakaunawaan ng lahat kapag nalaman ng dalawa na may anak sa isa't isa. Ngunit susubukan na lang niyang suportahan ang plano ng dalawa. Sam, it's my turn to be with mommy and your turn to go back inside. Utos ni Gab sa kambal. But I don't have any clothes here, reklamo ni Sam. Godmother, we'll take care of bringing it to you, sagot ni Gab. Napaawang ang labi ni Joanne habang nakikinig sa pag-uusap ng dalawang bulinggit sa harapan niya. Ginawa pa yata siyang yaya nitong dalawa. Walang nagawa si Sam kundi ang makipagpalit sa kambal niya. May konting galit siya sa daddy niya dahil may ibang babae ito. Pero namiss niya rin itong kasama kahit papano. Let's just meet at school tomorrow, saad ni Sam sa kambal. Alright, don't forget to call me sagot rin ni Gab. Kokontra pa sana si Joanne ngunit isa ito sa napag-usapan na nila kaya nagpatianod na lang siya sa plano ng dalawang kambal. Kinagabihan, pumasok si Liam sa silid ng anak. Umarko ng dikit ang dalawang kilay niya nang makita ang anak na abala sa pagtipa sa laptop nito. Nagtataka siya kung bakit ganito kabilis ang anak niya sa mga codes na naglalabasan sa black screen monitor ng laptop nito. Hindi siya nito napansin dahil nakataliko dito sa pintuan habang nakadapa sa sariling kama. Son, tawag niya rito dahilan upang agad nitong itiklop ang laptop at humarap sa kanya. Dad! Wika nitong waring nagtatanong ang mga mata kung bakit siya pumasok sa silid nito. Come here, saad niya. Lumapit ito sa kanya at pinaupo niya ito sa lap niya. Son, bakit hindi ka na nag-aaral ng math subjects mo? Next week ng International Mathematical Olympiads, diba? Kunin mo na ang books mo. Titingnan ko kung hanggang saan na ang progress mo. Nakaramdam ng pamumutla si Sam dahil sa inutos ng ama. Tamad siya sa math. Inaantok siya. Naghanap siya ng magiging dahilan. Gab, tawag ulit nito sa kanya. Kinuha niya sa bag ang libro niya. Mabuti na lang nagpalit sila ng bag kanina ni Gab. Alright, try to answer this activity. Sabay turo ni Liam sa libro na sasagutan ng anak niya. I will give you 3 minutes to answer that, as we usually do. Utos niya sa anak. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa nang marinig na may tumawag. Dahil bago ang number, agad niya itong sinagot para lang malaman na si Tala ang tumatawag sa kanya. I'm busy. Nireject kaagad niya pag-aya ni Tala na lumabas sila at pumunta sa auction. Paano kung sabihin ko sa'yo na pupunta si Ashley? Agad siyang natigilan sa sinabi nito. Paano pupunta si Ashley gayong masama pakiramdam nito? Nasa malalim siyang pag-iisip nang marinig niyang nagsalita si Tala. Katunayan na dito siya, kasamang Vice President ng Top World Airlines. Nagtagis ang bagang ni Liam dahil sa narinig. Binalingan niya ang anak. Son, alis muna si Daddy. Matulog ka na lang muna. Bukas na natin pagpatuloy pag-practice. Hinalikan muna niya ang noon ng anak bago lumabas na ng silid nito. Kapapasok niya lang sa kanyang silid nang tumunog muli ang message tone ng kanyang cellphone. Binuksan niya ito para lang makita na magkasama nga si Ashley at Mr. Zami sa auction center. Kainis.
Mura niya at tinawagan si Ashley, ngunit hindi ito sumasagot. That woman, I already told her she's mine. Galit niyang sabi sa sarili. Hindi niya alam kung bakit apektado siya sa tuwing may kasamang ibang lalaki si Ashley. Nagmamadali siyang nagbihis at lumabas ng kanyang mansyon. Hindi pa niya nakumpirma kung sino ang batang kahawig ng anak niya na kasama nito sa picture dahil wala itong plano na kausapin siya kanina. Ngunit ngayon, kailangan niyang makausap ito. Sammy, sigurado ka bang kwintas ko ang isa sa mga auctioned items dito? Tanong ni Ashley habang naglalakad sila papasok sa entrance ng auction center. Simpleng skinny jeans at white t-shirt lang ang suot niya ngayon na pinatungan ng makapal na kulay puting sweater upang hindi siya pasukin ng lamig. Medyo masama pa rin ang pakiramdam niya, ngunit pinilit pa rin niya ang katawan upang mabawi ang kwintas niya na ibinigay ng kanyang lola. Yes ma'am, sigurado po ako. Sa katunayan, tinanong ko pa sa nag-host ng event na ito kung anong klaseng kwintas ang kasama sa auction at tugma sa kwintas mo ang description niya. Sagot ni Sammy. Inayos muna nito ang upuan para sa kanya bago ito umupo sa tabi niya. Thank you Sammy. Alam mo na ang gagawin mo mamaya sa auction. Kahit anong mangyari, kailangan makuha natin ang kwintas. Wika niya rito. Maraming negosyante at socialites ang pumunta sa nasabing auction. Mabuti na lang at nakakuha si Sammy ng VIP set sa taas, kaya medyo nakakahinga siya ng maayos. Masama pa ang pakiramdam niya at nahihilo siya sa public place tulad nito. Kung hindi lang talaga dahil sa kwintas niya, hindi siya pupunta rito. Excuse me? Halatang katarayan sa boses ng babae nang dumating ito at pwestong upo sa kabilang upuan malapit lang sa kanila. Mistula itong linta kung makakapit sa lalaking kasama nito. Ngunit hindi niya nagawang sulyapan ng lalaki nang makita ang mga auctioned items na nag-flash sa malaking screen monitor sa harapan. Lahat ng mga auctioned item ay isa-isa nang pinapakita. Mayroong paintings, antique vase at marami pang iba. As she was about to stand sa pag-aakalang wala ang kwintas sa mga auctioned items, saka naman ito lumabas sa screen monitor. Tulala siyang nakatingin sa kanyang kwintas. Hindi niya alam kung ilang kamay na ba ang dinaanan ng kwintas niya bago napunta sa auction. Nagsisimula ng mag-bid ang lahat ng nandun sa bawat items na tinatawag ng auctioneer. Matyaga lang siyang naghintay na tawagin ang kwintas niya. The next item auction is the 18th century silver necklace. Bids start at 1 million. Announce ng auctioneer dahilan upang magtaka ang lahat. Paano naging 1 million ang antigong kwintas na ito gayong pendant lang naman ang essence ng kwintas? Nagdilim ang anyo ni Liam nang makita na konti na lang ang space sa pagitan ni Ashley at ni Mr. Sammy. Ewan ba niya ngunit napaka-intimate ng pag-uusap ng dalawa. Isinandal ni Tala ang ulo sa balikat niya at tamang-tama naman na nagtama ang mga mata nilang dalawa ni Ashley. Hinayaan lang niya si Tala sa pakikipag-flirt nito sa kanya upang malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Ashley. Ngunit sa halip na selos ang inaasahan niyang ekspresyon na makikita sa mga mata nito, blankong ekspresyon na ipinakita nito sa kanya. Parang wala itong pakialam sa kanilang dalawa. Nagtagis ang bagang niya nang makita ang nakakabighani nitong mga ngiti na ibinigay kay Sammy na dapat sa kanya lang. I will take it for 1.2 million. Announce ni Sammy mula sa VIP seat sa itaas. 1.5 million! Mukha mamahalin! Sigaw ng isang bidder. 1.5 million going once? 1.8 million! Agad na sigaw ni Sammy sa sinabi ng auctioneer. Again, 1.8 million. Going once, going twice. 2 million. Sigaw ni Liam dahilan upang mapatingin ang mga bidder sa direksyon niya. Nagulat ang lahat dahil umabot ng 2 milyon ang bid ng kwintas. 2.3 million. Muling sigaw ni Sammy at mas lalong tinaasan ang bid ni Liam. 2.5 million. Si Liam uli. Halata na ayaw nitong magpatalo kay Mr. Sammy. Mukhang nasa hot seat na ngayon ang dalawang lalaki at tila walang isa sa kanila ang nag-give up sa kwintas. Napabaling si Mr. Sammy kay Ashley at nakita niya ang pagdilim ng anyo nito. Alam niyang pinipigilan lang nito ang galit. Alam mo na ang gagawin mo. Ayoko magpakita sa akin na hindi mo dala ang kwintas ko. Bid higher as you want. I don't care. Ang mahalaga, dala mo ang kwintas. Madiin na wika niya bago tumayo. Parang aakyat na ang dugo niya kay Liam dahil sa pakikipagkompetensya nito sa kwintas niya. Ano naman ang gagawin nito sa kwintas niya pagkatapos nitong mabili? Ibibigay kay Tala? Hindi niya hayaang mangyari yun.
5 million! Narinig niyang sumigaw si Sammy. Nakita niya pagkagulat sa mga nakaawang na labi ng mga bidders. Hindi makapaniwala ang mga ito na aabuti ng 5 milyon ang kwintas. Ngunit hindi na niya yung pinansin. Gusto na niyang lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Nahihilo na siya sa ingay sa loob. She wants to rest. Kakalabas lang niya ng auction center nang biglang may humablot ng kanyang kamay. Sa isang iglap, nakasandal na ang likod niya sa malaking pillar ng building. Umangat siya ng muka at ang madilim na anyo ni Liam ang kanyang nakita. Mataman siya nitong tinitigan at waring puno ng katanungan ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Sobrang lapit ng mukha nito sa mukha niya dahil nadadampian naman ng nakakadarang na init ng hininga nito ang tuktok ng ilong niya. Gusto nang bumigay ng mga tuhod niya dahil nalalambot na ang mga ito. "What do you want?" Mahina ang boses niya. Halatang masama pa rin ang kanyang pakiramdam. Tila naramdaman naman ito ni Liam, kaya ang madilim na anyo niya kanina ay biglang napalitan ng pag-aalala. Sinalat niya ang noo ni Ashley dahilan upang mapapikit ito. "You still have a fever." "I said, what do you want?" Bakas ang galit sa boses ni Ashley. Hindi siya sinagot ni Liam, bagkus agad na siya nitong binuhat. "I will take you home." Bakas rin ang galit sa boses nito. "There's no need, I have a car." Nagmatigas siya at gustong kumawala sa mga bisig ng lalaki. Tumigil ito sa paglalakad at tinitigan siya sa mga mata. "No, you owe me an explanation." Biglang kinabahan si Ashley dahil sa narinig. Agad siyang nataranta nang mapansin na nasa loob siya ng sasakyan ni Liam. Akmang bubuksan na niya ang pintuan ng kotse, ngunit nakalak yun. "Liam!" Sigaw niya, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Bagkus mabilis nitong binuhay ang makina ng kotse nito at pinasibad yun. Nangihina siyang sumandal sa headrest ng kanyang inuupuan. Ito ang kinaiinisan niya sa sarili niya. Simula nang pinanganak niya si Sam, bumaba na ang immune system niya dahil kahit anong vitamins ang kanyang iniinom, wala rin. Pag nagkasakit talaga siya, umabot pa minsan ng 2 linggo bago siya tuluyang gumaling. Mukhang lumala pa yata ang lagnat niya dahil lumabas siya ng gabi. Naramdaman na naman niya ang singaw ng init na lumalabas mula sa kanyang mata, maging sa ilong niya. "Your child, I want to see her." Biglang nasabi ni Liam habang nasa kalagitnaan sila ng biyahe. Nakatuon pa rin ang atensyon nito sa kalsada. "What for?" Mahinang sagot ni Ashley. Nanatili pa rin nakapikit ang kanyang mga mata dahil sa hapdi. Gayunpaman, puno na ng plano ang utak niya kung paano iwasan si Liam. "She looks like my son." Seryoso ang anyo nito. Napadilat ng mata si Ashley dahil sa narinig. Tumingin siya kay Liam. Hindi niya mabasa kung ano ang tumatakbo sa isipan nito dahil hindi siya nito magawang sulyapan. "Impossible." Sagot niya dahilan upang ihinto nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Muntik pa siyang mapasubsob. Mabuti na lang natukod niya agad ang kamay niya sa airbag ng kotse. Binalingan siya nito at direktang tinitigan sa mga mata. Waring sinusuri kong nagsisinungaling siya. Bakit pakiramdam niya may bahid ng galit ang mga titig nito sa kanya? Talagang napaka-imposible. Paano naging magkamukha mga anak natin? Lumapit na naman ang mukha nito sa mukha niya. Umiwas siya ng tingin at tinuon ng atensyon sa labas ng bintana. Kahit siya nagtataka kung bakit magkamukha ang anak nila. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit iba ang tingin ng mga empleyado nito sa anak niya? Sa unang pasok niya sa kumpanya nito? Pero paano magkamukha sila gayong isa lang naman ang iniluwal niya? Paanong nangyari? Paanong nangyari na napunta sa akin ang isang anak mo? Agaw nito sa sinasabi niya. Mapang-uyam siya nitong tinitigan saka idinagdag. Care to explain? How could I? Hindi ko nga alam ang mga pinagsasabi mo, no? Naguguluhan rin niyang sagot dito. Sumakit lalo ang ulo niya. Ayaw niyang isipin na nanganak siya ng kambal at coincidence naman na napunta kay Liam ang isa. Ikaw ang higit na nakakaalam, Ashley, dahil ikaw ang nagluwal sa kanila. Galit na wika ni Liam. Hindi na siya nakapagtimpi. He hates the fact na parang wala itong plano na sabihin sa kanya ang nangyari tungkol sa nakaraan nito. Kanina pa siya nagpipigil ng galit niya dahil gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Ashley na magpaliwanag kung anong nangyari. Bakit nagkahiwalay ang mga anak nila. Hindi na niya kailangan pang ipa-DNA ang anak nito dahil walang pinagkaiba mukha nito sa anak niya. At mas lalong coincidence naman kung hiniram lang nito ang anak niya para lang magpa-picture at ilagay sa picture frame nito. Isa pa, inamin na mismo ni Ashley na may anak ito.
Mas lalong nakumpirma ang hinala niya ng aksidente nitong dinalal noon, ang anak niya sa unang araw na pumasok ito sa kanyang kumpanya. Biglang sumagi sa isipan niya ang anak niyang lalaki na bigla na lang naging babae kinaumagahan. Malakas ang pakiramdam niya na nagpalitan ng dalawang bata. Kahit anong pilit ni Ashley sa nakaraan niya, hindi niya talaga matandaan na nagluwal siya ng dalawang bata. Ang alam niya, iniluwal niya ang isang bata at nawalan na kaagad siya ng malay sa loob ng lying-in clinic na yon. Hindi rin niya alam na kambal ang pinagbubuntis niya dahil sa loob siya ng kulungan at ni minsan hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon upang magpa-check up sa doktor. Nagkataon lang nakabuwanan na niya ng mangyaring sunog. Ashley, please! I have the right to know! Nagpipigil ang boses nito na huwag magalit sa kanya. You're not her father! What should I tell you? Natigilan si Liam sa naging sagot ni Ashley. Pakiramdam niya may biglang gumuhit sa loob ng dibdib niya at nag-iwan yun ng sakit. Nagpupuyos sa galit ang kanyang kalooban. Gusto lang naman niyang malaman kung bakit nagawa nitong itapon si Gab sa tambakan ng basurahan at isang anak lang nito ang isinama. Nagbabaka sakali siya na may malalim na rason kung bakit ito nagawa yun. Ngunit tila sinasagad nito ang pasensya niya dahil iba ang sagot nito sa kanya. And who do you want to be her father, Mr. Johnson? Dahil sa narinig, muling nag-flashback kay Ashley ang madilim na nakaraan niya. Sa lahat ng pangalan, ang pangalan ni Mr. Johnson ang pinakahuling gusto niyang marinig. Hindi niya namalayan ang nagbabadyang luha na gustong kumawala mula sa sulok ng kanyang mga mata habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. You don't know what I've been through in the past. Don't dare to mention that name in front of me again! Galit niyang tinapunan nito ng masamang tingin. Mabilis niyang pinindot ang unlock button ng pintuan ng kotse at agad na lumabas. Pinahid niya ang mga luha niya habang naglalakad sa gitna ng kadiliman. Kainis! Mura ni Liam sa sarili niya nang matauhan ito. Mabilis siyang bumaba ng kotse nang makita na nag-aabang si Ashley ng taxi. Ashley! Tawag niya rito at hinawakan ito sa kamay, ngunit agad nitong tinabig yun. Taxi! Sigaw ni Ashley nang makitang paparating ang taxi at agad naman itong huminto sa harapan niya. Akmang bubuksan na niya ang pintuan nito nang mabilis siyang niyakap ni Liam sa kanyang likuran. I'm sorry. Bulong nito sa tainga niya habang nananatili lang na nakasubsob sa leeg niya ang mukha nito. Napapikit siya habang patuloy ang paglandas ng luha niya. I'm sorry. Muli na naman niyang narinig ang sinabi nito at mas lalong hinigpitan ang pagyakap nito sa baywang niya na tila ba sinasabi na alam nito ang pinagdadaanan niya. O ang pinagdaanan niya. Alam na nga kaya ni Liam ang pinagdaanan niya? Magkikita na kaya ang kambal? Ano ang magiging reaksyon ni Ashley? At paano nila malalaman kung sino ang may kagagawan sa pagkakahiwalay ng kambal?